pangunahing year-end adjusting entries na karaniwan mong ginagawa at bakit ito mahalaga? So, yung mga common na adjusting entries natin, we have yung accruals natin, yung mga expenses na kailangang maihabol natin na maipasok. Hindi man siya bayad, pero dahil na-incur natin yan for 2025, kailangan mai-record yan. And syempre yung depreciation expenses natin. Miss Celeste, paano masisiguro na kumpleto at tama ang lahat ng accounting records bago matapos ang taon? So napaka-importante yung sana may voucher system. Kasi 'di ba, doon kasi ma-ensure na kumpleto talaga dahil pre-numbered yung mga forms mo. Pero isa sa pinaka-importante yung bank reconciliation. Kasi yung labas at pasok ng mga pera ng negosyo is doon nakikita. Kasi may mga may mga yung mga small businesses, kailan ba sila pwedeng mag-hire na ng kanilang accountant para naman ma-lessen ang kanilang hirap or sobrang inaasikaso ang mga papeles? Sir, actually, yung pag-hire po ng accountant or bookkeeper, kung kailan nila, actually mag-decide niyan yung talaga yung business owner Pero ina-advise po namin na kailangan maintindihan nila yung process. Hindi pwedeng nakarely lang sila sa third party kasi at the end of the day, sila yung liable dito sa BIR. Business natin to. Business natin to. Magandang gabi mga partners. Ayun. Welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At 7 araw na lang po bago magpasko. Nako, kamusta po ang inyong bilihin? Yung mga kailangan bilhin? Kamusta po? Mukhang yung mga iba dyan, kumpleto na. Yung iba, hindi pa. Ayun, di ba? Yung mga pamasko, yan, di ba? At yung mga natin, yung mga pagkain sa Noche Buena. Sana po kumpleto na po. Anyway, kasama natin si Partner Chris via Zoom at si Partner Manuel na nasa studio. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi ka-partner Randy, ka-partner Manuel. At sa atin po dyan sa studio, technical, ayan, good evening. Sa ating mga taxpayers na walang sawang sumusubaybay dito sa ating programa every Tuesday and Thursday, 7 to 8 p.m. Magandang gabi po sa inyong isang maulang gabi. Maulan at matraffic na gabi. Grabe, Ma'am Chris at ka-partner Randy. Sobrang ang ulan at saka sa akala ko wala nang katapusan. Buti naman pagdating ng Quezon City may katapusan na yung ulan. Kaya good luck sa mga nasa traffic. Ang tawag na ngayon ka-partner Randy, ka-partner Chris ay Carmageddon. Ang tawag na ngayon sa Marcos Highway na parang EDSA na rin at sa EDSA ngayon. Lalo na palabas dito ng palabas ng EDSA papunta ng NLEX. Sobrang sikip ng traffic. Alam mo yung advantage pala ka-partner Randy, ka-partner Chris, yung may dalang electric bike, yung maliit lang ang gulong. Kapag nata-traffic sila, binubuhat nila yung naglalakad sila. Di ba bawal yan sa highway? Yun lang. Actually, bawal. Pero wala choice oo, nakakalusot talaga. Pero sabi ko, okay rin na, binubuhat na lang. Correct, pwede na maglakad. Kaya tinginan daw yung mga naka 4 wheels at mga nakamotor. Pero po, tayo ay live sa business natin to on air sa radyo sa 1350 sa AM band. Ganoon din po sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air. At sa YouTube din po sa UNTV News and Rescue. Ayun. At syempre mga partner, kung may katanungan po kayo or katanungan o suggestion, ayun, di ba? Tungkol sa business or sa tax, pwede kayo tumawag sa 0997-824-9408. Ayun, ulitin ko lang 0997-824-9408. Partner Chris, may paalala ka na ba dyan? Ayan, paalaala ngayong gabi, mga ka-partner. So, ang ating deadline po, December 20, Saturday. Ito yung e-filing and e-payment
Nung ating BIR form 1600, remittance regard the percentage tax on winnings and prizes withheld by racetrack operators. For EFPS and non-EFPS filers for the month of November 2025. Next, December 25, Thursday, Paskong Pasko, may deadline tayo. Submission po ng ating quarterly summary list of sales and purchases on importation by ABAT registered taxpayers or non-EFPS filers, fiscal quarter ending November 30, 2025. Kasunod din yan is sworn statement of manufacturers or importers on volume of sales of each particular brand of alcohol products, tobacco products, and sweetened beverages products. So, fiscal quarter ending November 30, 2025. Next, December 30, 2025, ito po ay Tuesday, holiday din. Submission ng proof of filed BIR Form 1702 para po sa mga regular tax, exempt, mixed income tax with audited financial statements 1709 if applicable, and other attachment through electronic audited financial statements or manually for fiscal year ending August 31, 2025. Next dyan is soft copies of inventory list and schedules of stored and saved and DVD or properly labeled together with notarized sworn declaration for fiscal year ending November 30, 2025. Back to you, ka-partner Randy. Ayan, maraming paalala, no? So, makarami tayo mga partner. Umpisa na natin ang ating first segment natin ngayong gabi, ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, mga kapartner at kasangbahay, mga bangko, mas nagiging maingat na sa mga real estate loans. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Cecil? Okay, inihintay lang natin, kapartner Randy at kapartner Chris. Magandang pakisenya lang ako pag okay na si Cecil Alabata Cruz. Yung mga na real estate, nag-iingat na pala mga bangko. Bakit? Siguro ay may mga negatibong nangyari. Feeling ko nga ba maraming mga fake. Yan. Mga fake na mga titulo, di ba? Opo, kaya dapat ay maingat nga naman. Eto na, kapartner Randy, kapartner Chris, ang detalye ng balitang yan. Narito na si Cecil Alabata Cruz. Mas maingat na ngayon ang mga bangko sa pagbibigay ng pautang sa real estate sector sa kabila ng pagtaas ng bentahan ng mga condominium sa Metro Manila. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bahagyang bumaba ang exposure ng mga bangko sa property loans sa ikatlong quarter. Ito ay dahil sa mataas na bakanting units at sobra-sobrang supply ng pabahay, lalo na sa dating mga POGO areas. Gayunman, patuloy ang pagtaas ng demand sa mga abot-kayang condo units ayon sa mga property analyst. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Ayun. Partner, hindi pala sa mga lupa, sa condominium unit. But tingin mo dito sa experience ko mga partner, dahil sa POGO, tumaas ang mga condominium units natin. Oo. Ang laki ng tinaas. Grabe. Ang dami talagang nag-occupy. Kaya lumaki ang kitaan dyan. Pero mabuti naman. Pati yung Yep. Yes. Pati yung Brother Manuel, yung mga pangalan nito, yung nagpapaupa, dati ang upahan ganito, sa 15 to 20, Wow. tumaas, lumaki ng lumaki, hanggang mag 100,000 plus ang upahan. Pero alam ko, sinasabi ng mga lawyers, ang alam ko hindi pwede makapag-occupy ng maraming property itong mga foreigners.
Kaya siguro ay talagang tinutukan sila kapadre Randy at kapadre Chris. Tama ka dyan, partner. Kaya tingin ko kasi nag-focus sila sa condo kaysa sa real estate. Real estate, bawal sila eh. But sa condo, pwede. Pwede. Yan. naman sila pwede sila maka-acquire ng property. Mag-asawa lang sila ng Pilipina and then pwede na sila mag-business dito. Kahit na Correct ka dyan. yes, mamaya maghihiwalay din sila. Okay na, nakapag-acquire na. Pero yan, Totoo. yan pang ating biz news at maraming salamat kay Cecil Alabata Cruz. At yes, kapartner Randy at kapartner Chris, mukhang interesting ang ating pag-uusapan. Tama ka dyan, partner, no? Yung mga partners natin, kamusta na ba ang inyong negosyo ngayong pagtatapos ng taon? Handa na ba ang inyong mga papeles? Kompleto na ba ang mga buwis na kailangang bayaran at i-report? Mga financial records ng inyong negosyo, kamusta na ba? Kung hindi pa kayo, hindi pa ready, huwag kayong aalis, tutok lang ngayong gabi. Ayan ang pag-uusapan natin, yung year-end business compliance and financial planning. Ayan. So, magbabalik muna ang programang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business natin to. Business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat na bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili. Kapag nakaramdam ng pagyanig, i-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350.
Huwag maging pasaway sa kalsada, kaibigan. Sundin ang tama at iwasan ang maling gawa. Sa traffic lights, ang green ay go, ang yellow naman ay slow down, at ang red light ay nangangahulugang huminto ka muna. Huwag maghabol sa yellow lights at lalong-lalo na sa red lights. Baka maaksidente ka. Ang pagpapatakbo ng mabilis, lalo na sa yellow light, ay maaaring magdulot ng matinding disgrasya. Huwag magmadali upang buhay mo ay hindi mapadali. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Magkaroon ng magandang pagtrato at pagrespeto sa lahat ng tao sa loob ng opisina o trabaho, maging ano paman ang kanilang posisyon. Kung mas mataas naman ang posisyon mo sa ibang office mates, iwasan ang mag-power trip. Huwag gamitin ang posisyon upang mang-api ng kapwa. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Nagmamaneho ka ba? Narito na ang driver tips. Matalinong paggamit ng road signs at road markings para sa ligtas at maayos na biyahe. Tuwing makikita ang double yellow lines sa mga kalsada, ibig sabihin nito ay manatili muna sa linya. Kadalasang nakikita ang double yellow lines kapag delikado sa motorista na mag-overtake gaya ng mga palikong kalsada at tulay. Kung susundin ito, makasisiguro na magiging ligtas ang biyahe mo. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Oh, puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano ba kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mga dapat tandaan nating mga driver kapag mag-overtake. Una, siguraduhin hindi mahaba ang pagkakasunod-sunod ng mga sasakyang lalampasan mo. Ikalawa, siguraduhin malayo pa ang kasalubong na sasakyan at walang pakurbang kalsada sa dadaanan mo. Ikatlo, siguraduhin may tamang bilis ang pagpapatakbo kapag mag-overtake upang maiwasang maabutan ng kasalubong mong sasakyan. At ikaapat, tingnan kung may solid double lines ang kalsada. Nangangahulugang delikado ang mag-overtake. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Alas 7:24 na ng gabi at nagbabalik ang programang Business Natin To. Ayun. At para sa mga partner natin na nakikinig gamit ang kanilang mga radyo, maaari po kayo mag-text ng inyong mga tanong, suggestion o reaction sa ating topic. Ito ang ating mobile number na 0997-824-9408. Ulitin ko lang ha, 0997-824-9408. Partner Chris. Yun, ka-partner Randy, no? O kaya ay pwede sila mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page, ang Business Natin To on Air. Ayun. Mga ka-partner, patapos na ang taon. Nako, malapit na. Ilang araw na lang. Kamusta na ba inyong mga papeles? Kamusta ang inyong negosyo? Nako, marami tayong mga ginagawa, partner, di ba? Partner Chris. Closing ng books, number 1, at yung mga kailangan pang mga reports, di ba? Siyempre, magki-Christmas naman tayo. Laging trabaho, may oras din tayo para mag-celebrate din ng ating Kapaskuhan. At the same time, sabi mo nga, pagsasara ng libro, pag-prepare ng mga year-end reports, although January pa yung deadline, sa part kasi namin, ka-partner Randy, busy kami niya kasi preparation namin para pagdating ng January, hindi na kami ganun ka-busy, kangarag, nagmamadali lahat. Kasi, ewan ko ba, bakit pa pagdating ng January, mas napakarami yata yung trabaho natin.
Tama ka dyan, partner. Bukod sa paghahanda sa mga holidays, mahalaga rin pag-usapan ang year-end business compliance at financial planning. Hindi lang ito tungkol sa buwis, kung paano natin maiiwasan mga penalties at mas mapapalakas ang negosyo sa darating na taon. Kaya naman, yan ang pag-uusapan natin sa segment na Kataks Ako. Kataks Ako! Ayun, para sa maraming negosyante, ang year-end ay hindi lang tungkol sa pagsasara ng libro. Naku, yan yung sinasabi ko kanina. Ito ay pagkakataon din para ayusin ang compliance, suriin ang gastos at magplano ng mas maayos para sa susunod na taon. Sa tamang year-end business compliance and financial planning, mas kumpante ka nga harap sa bagong taon na walang habol sa penalties at may malinaw na direksyon sa negosyo. Partner Chris. Ayun, kaya naman ngayong gabi, alamin natin ang mga dapat paghandaan sa business compliance at pangtulungan natin sa ating financial planning para sa susunod na taon. Sabi ko nga kanina, makakausap natin live by Zoom ang Chief Operating Officer and President ng Quick Minds Business Process Inc. Siya din ang Chief Financial Officer and Board of Directors ng Q-Minds Support and Consultancy Inc. At owner ng CSC Management, walang iba kundi si Miss Celeste Sumo Kabanakan. Ayan, CPA, MBA. Miss Celeste Kabanakan. Ayan, magandang gabi and welcome to our show. Magandang gabi, Miss Celeste. Good evening po mga Kataks Randy and Kataks Chris. So, masaya ako na na-invite ninyo ako para makapag-share din ng knowledge sa mga kapwa natin ka-negosyo sa paghahanda para sa kanilang magandang 2026 na taon. Tama. At syempre, nagagalak kami na nakasama ka namin dito sa studio. Ayun, partner Sel, ito na simulan ko na pa makarami tayo, medyo kakapusin tayo. Anong mga pinakamahalagang gawain ng isang accountant sa pagtatapos ng taon at bakit? Siyempre, isa sa pinakamahalagang gawain talaga is gumawa ng checklist. Kasi sa dami-dami ng mga compliances at saka annual reporting, alam niyo naman yung napakalaking penalties na may mamiss lang tayong isa dito, di ba? So, kailangan siguraduhin tama, kompleto at compliant ang mga records natin bago magsara ang taon dahil dito nakabase ang ating income tax, VAT, percentage tax, financial statements, and future decisions para sa ating mga negosyo. Pag mali yung year-end natin, nadadala natin ang pagkakamali sa susunod na mga taon. Ayun. So, Partner Chris. Yes, as accountant, ano ang iyong top priorities bago matapos ang taon? So, Kataks Chris, isa sa, kagaya ng nabanggit mo kanina, kahit magpapasko, mag-New Year, yung iba dyan hindi na natutulog kasi kailangan kumpletuhin yung books of accounts. Di ba? Lalo na yung nagmamanual dyan. Di ba? Masakit na yung kamay, sulat pa rin ng sulat. And importante, i-review yung tax filings. Ito ba yung mga reconciled ba? Di ba? So, yon yung adjusting entries nila, i-check na rin nila yung tax exposure, yung cash flow assessment nila, and tax planning kung may pwede pang i-optimize legally. So, dapat lahat legal ang gagawin natin. Ngayon, Miss Celeste, paano masisiguro na kumpleto at tama ang lahat ng accounting records bago matapos ang taon? So, napaka-importante yung sana may voucher system. Kasi, di ba, dun kasi ma-ensure na kumpleto talaga dahil pre-numbered yung mga forms mo. Pero isa sa pinaka-importante yung bank reconciliation. Kasi yung labas at pasok ng mga pera ng negosyo is doon nakikita. So yung inventory count, receivables and payables, and i-check nila lahat kung lahat ng sales nila ay nakaresibo. At the same time, ganoon din sa expenses nila, may supporting documents. Siyempre, ang golden rule natin dito,
no document, no expenses. Partner Chris, may katanungan ka pa dyan. Tama, oo. So, ma'am, ano yung mga pangunahing year-end adjusting entries na karaniwan mong ginagawa at bakit ito mahalaga? So, yung mga common na adjusting entries natin, we have yung accruals natin, yung mga expenses na kailangang maihabol natin na maipasok. Hindi man siya bayad, pero dahil na-incur natin yan for 2025, kailangan mai-record yan. And syempre yung depreciation expenses natin, yung prepaid expenses natin na maaring nagamit na, and yung inventory adjustment. So mahalaga lahat ito para makita natin kung tama yung mga recorded na kita at gastos sa taon ng 2025. Ayun. Ito naman, Miss Celeste, paano matitiyak na tama ang revenue recognition at expense cut-off sa year-end? So, importante sa recorded sales natin, dapat kung kailan siya na-earn, hindi sa kung kailan siya binayaran. So, dapat clear yung pagkakaintindi ng bookkeeper natin dyan. And yung expenses naman, ay kung kailan din naman siya na-incur at hindi rin sa kung kailan siya binayaran. So, sa sales natin kung kailan siya na-earn. So, madalas kasi ito talaga ang tinitingnan ng BIR during the audit. Ayun, oo. Ma'am, ano yung mga karaniwang tax issues or risk na lumalabas sa year-end and paano mo ito hinahandle? Okay. Sis, Chris, karaniwan kasi, di ba, nag-handle tayo ng mga letter of authorities, audit ng BIR. So, ang madalas na lumalabas dyan yung undeclared sales, excessive expenses, wrong tax type. Kumbaga, non-VAT sila. Tapos, during the year, hindi nila nakita agad na lumagpas na pala sila dun sa 3 million na benchmark, di ba? So, yung sa threshold ng kailangan pala nakapag-update na sila to VAT registered. And unreconciled na mga 2307, pati yung mga late filings nila. So, kailangan talaga ng pre-year-end review. At hindi na nilang kailangan antayin pa yung audit mismo kasi bawal na mag-amend, di ba? Pag meron ng LOA. Ayun. Ito naman, may mga hakbang ka bang ginagawa para sa tax planning bago magtapos ng taon? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? So, yung mga timing ng expenses natin, timing ng capital purchases, and pag-depreciate, tamang pag-depreciate, proper classification of income, and ma-review natin kung pasok ba tayo sa 8% option. So, kumbaga huwag tayong papasok sa tax evasion, tax optimization lang ang pwede natin gamitin para kumbaga walang problema sa future. Oo. As accountant, paano mo ina-assess or tinitreat ang mga potential tax liabilities or penalties? So napaka-importante mga ka-tax na nire-review natin yung open years, yung hindi pa na-audit. Kasi mayroon pa tayong pagkakataon para makapag-amend o maiayos. Tapos i-check na yung mga compliance history ng ating client or ating negosyo rin. I-estimate na natin yung tax exposure para makapag-set tayo ng provision kung kinakailangan. Kasi mahirap yung mabigla ka na meron pa palang mga kailangang bayaran, di ba? Kumbaga mas mabuti na yung handa kaysa nabibigla tayo sa assessment. Ayun. Pagkatapos ng penalties, punta naman tayo sa cash flow. Paano dapat sinusuri ang cash flow ng kumpanya sa pagtatapos ng taon? At ano-ano ang mga dapat tignan? Actually, yung sa cash flow natin, kasi magkaiba yung sa profit hindi siya parehas, di ba? Possible na may profit ka pero wala kang cash. Kasi maaring na-mishandle yung cash. So, kumikita ka pero hindi ka liquid. So, napakahirap nun. So, kailangan nakakapag-plan ahead ka para kung kailangan ka bang mag-add ng capital or maghanap ng ibang sources of funds. So, tinitingnan natin kung saan ba nagagamit yung pera through cash flow. Ayun. So, ano yung mga
recommendations mo kung may cash flow issues sa year-end? So, isa sa mga importante, ma-improve yung collections. Kasi di ba dito tayo nagkakaproblema. Meron kang kita pero tagal-tagal ka mong bayaran. So, yun, magkakaroon ka talaga ng issue dyan. And review din natin yung expenses kung kailangan i-reprice yung products natin and services kasi baka naman, di ba, lumaki na pala yung cost mo tapos yung pricing mo hindi mo naman na-i-adjust. Tapos i-separate natin yung business natin sa personal cash natin kasi isa to sa mga nagiging problema ng mga SMEs na paghahalo-halo yung personal at saka yung sa business na funds nila. And yung short-term budgeting ang importante rin. Ayun. At ito, Ms. Celeste, paano ba binubuo yung budget? Kanina, cash flow. Ito, budget na. Paano ba binubuo yung budget at financial forecast para sa susunod na taon na year 2026 naman? Mga kataks, kaya napaka-importante ng records kasi ang pagpo-forecast at saka ang pagbabudget para sa future is naka-base yan sa historical data. So, di ba, kung wala kang historical data ng business mo, napakahirap nun. So, and also, pag nagpo-forecast ka, kailangan mag-set ka ng growth na tina-target mo. Ano yung expected cost mo, yung inflation rate, at saka expansion plans. So, ito yung napaka-importante kasi sa business, hindi tayo pwedeng mag-base sa hula. Kailangan may basihan talaga. Ayun. Partner Quest. Yeah. Ano yung mga financial indicators na tinitingnan mo para masabing handa ang kumpanya sa susunod na taon? So, ilan sa mga indicators yung ating profit margin. So, kung ito yung sa magkano yung nakikip mo from your earned na profit, and yung sa cash flow, sa debt ratio, working capital, and tax compliance status. Kasi kailangan makita mo sa short term ba, kaya mo bang magbayad ng mga obligations? And gaano ka profitable talaga yung business na ready ka na for expansion. So, kailangan na yung mga financial statements at saka financial analysis natin from dun sa nakabase sa mga financial statements natin. Ayan. Actually, partner Chris, no, at partner Celeste, ang dami ko pang sanang itanong, but sad to say, kailangan natin gap. Pahinga muna tayo. So, wag kayong aalis muna, Miss Celeste. Stay put ka muna dyan. At sa mga nakikinig po, stay put din po kayo. At magbabalik muna ang business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya kasangbahay, piliin ang iyong mga kaibigan. Huwag basta-basta mag-a-add, mag-follow o mag-a-accept ng friends sa social media. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa
Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Kwenta ang UNTV Radio at kami pa rin po kasama nyo. Ako naman po si Manuel Recuenco at magandang gabi Miss Kapartner Cres Parhis. Yes, Brother Bear, good evening. Ayan, Good evening. so ang dami nating katanungan at Oo nga eh. year end na, no? Sabi ko nga kanina, may panahon tayo para mag-celebrate. Mag-relax naman. At the same time, kailangan pa rin namin magtrabaho kasi nga may mga tinatawag kaming year-end adjustment, may mga reports, ayun. Kaya pala Kapartner Cres, napumunta ka na ng ibang bansa muna para inuna mo na ang pag-relax. Kasi trabaho pala. Sana relax nga. Magtrabaho lang ng konti at naglakwatsa rin ng konti. Ay, konti-konti lang. Bawi na lang next time. Pero doon sa napag-usapan nyo Kapartner Cres, no, ni Kapartner Randy at habang ini-interview si Ma'am Celeste, no, nakita ko yung napakalaking papel ng mga accountant, no? At gusto ko rin magtanong tungkol dyan. Pero makakasama pa rin natin ngayon ang ating panauhin, ang Chief Operating Officer, President ng Quick Minds Business Process Incorporated, Chief Finance Officer and Board of Director, Q Minds Support and Consultancy Incorporated, owner of CSC Management, Miss Celeste Sumo Kabanakan. Magandang gabi po muli, Ma'am Celeste. Evening po. Opo. Bago po dun sa mga tanong galing sa social media, kasi po nandito na po sa amin ni Ma'am Cres, itanong ko lang po, kailan po ba, kasi may mga yung mga small businesses, kailan ba sila pwedeng mag-hire na ng kanilang accountant para naman ma-lessen ang kanilang hirap or sobrang inaasikaso ang mga papeles? Sir, actually, yung pag-hire po ng accountant or bookkeeper, kung kailan nila, actually mag-decide niyan yung talaga yung business owner eh. Pero ina-advise po namin na kailangan maintindihan nila yung process. Mm-hmm. Hindi pwedeng nakarely lang sila sa third party kasi at the end of the day, sila yung liable dito sa BIR. Mm-hmm. So, kailangan tulong lang talaga yung third party. Kailangan naiintindihan ng taxpayer yung mga legalities at saka mga compliances. Yun, sila pa rin magdi-decide pala niyan. Ngayon po, puntahan po namin, Ma'am Celeste with Kapartner Cres, ang mga tanong mula po sa social media. Sabi po ng unang tanong, kapag online seller po ba, kailangan pa rin mag-renew sa BIR? Tama po ba na hindi na? Maraming salamat po. Actually, sir, kapag naka-register na kasi sa BIR, yung business nila, naka-DTI na sila, tapos naka-register na sila sa BIR, hindi naman po nire-renew yung registration with the BIR. Okay. Hindi na magre-renew. Tuloy-tuloy na po yun hanggang bukas yung kanyang negosyo po. Yes po. Yes, sir. So, mag-update lang siya kung may mga changes sa tax type niya or may magko-closure siya. So, yun po. Yun, wala palang problema. So, dire-diretso lang. Sa nagtatanong tungkol dyan, wala nang renew pala yan sa BIR. At may tanong naman po si Kapartner Cres. Ayun, Kapartner Manuel, ito yung isa pang katanungan ng ating mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Live, no? MSME lang po ang business ko at yearly, nasa 1 million, minsan wala pang 1M ang kita ko. Pwede po ba ang under 8% tax na lang po? I-register ko kahit yung mga clients ko
humihingi ng 12% VAT receipt. Aba, 1 million below or 1 million. So, ibig sabihin, hindi pa siya pumasok sa threshold amount. Ma'am Sel, ano mo dito? Anong marerekomenda mo dito? Actually, ka-tax Cres, yung pag-a-avail niya ng 8%, kailangan niyang i-elect yun sa first quarter ng income tax filing. Din sa first quarter. Ngayon, once na i-elect niya yun, hindi niya yun pwedeng baguhin for the year, for the whole year. Pero sa susunod na taon, pwede siyang magbago pwede siyang pumasok ulit sa graduated. Ngayon, kung yung ka-transact niya is VAT registered, hindi siya makakapag-issue ng VAT receipt kasi non-VAT siya yung 8% eh. So, doon naman sa ka-transact niya, hindi naman siya dapat magka-problema kung hindi VAT registered itong si 8% na ka-transact niya kasi wala namang magiging issue doon kasi magiging masyadong malaking requirement pag VAT registered itong nagnenegosyo na wala pa namang 3 million yung kanyang income. Masyadong malaking compliance on her part. So, yun. Yun. Salamat po sa kasagutan. At ito naman, at Kapartner Crest, tuloy na po ako Kapartner Crest sa next question mula sa ating social media. At ang sabi po dito, sana po matulungan po ninyo ako sa tanong ko po, bakit po ang laki, Ma'am Celeste, nang babayaran ko sa mayor's permit kahit maliit lang ang annual income ko? Wala po kaming physical office declared, sa bahay lang ang location ng business namin. Services, trading, and retail ang line of business namin. Nagbawas na din po ako ng employees since maliit lang po ang gross income namin. Ako at asawa ko lang po ang lalabas na empleyado ng business namin. Ano pong dapat kong gawin para mabawasan po ang babayaran namin dun daw sa mayor's permit, Ma'am Celeste? Ang possible reason po kasi nung sa mayor's permit, yung tingnan po nila yung classification ng business and yung declared employees, business area and location, and kung barangay or city yung kanilang location. Ngayon, kung meron silang duda doon sa assessment sa kanila, pwede siyang mag-request ng reassessment, tapos mag-update siya ng business details and mag-file ng sworn declaration ng gross income para may basis na tama yung assessment ng mayor's permit. Mas mahal po ba, Ma'am Celeste, ang babayaran sa mayor's permit pag city? Kung nasa city ang negosyo? Kaysa sa barangay lang? Yes po. Okay. Yeah. Ano pong dahilan? Kasi po, syempre, pag sa city, kumbaga, yung location nila, lalo na mga, di ba, may first class municipalities, yes, malalaki yung assessment niyan. Kasi syempre yung, kumbaga, commercial district talaga, commercial yung location niya. So, ayun, yun pala ang dahilan nun. At kasama po ba doon, Ma'am Celeste, kahit mga sari-sari store na, kasi may mga sari-sari store nagbubukas, hindi naman po sa lahat sila nakakuha ng mayor's permit. At may paglabag po ba doon, kahit na maliit lang na sari-sari store? Minsan, nagtitinda lang sila ng candy, ganon, Ma'am Celeste. Kung sa kung sa legality, talaga, kasi ang pagninegosyo is privilege siya, hindi siya rights eh. Diba? Kaya permit siya. So, ibig sabihin talagang kailangan nating kumuha ng business permit kasi kumbaga unfair din naman sa ibang nagninegosyo. Yes. Oo, para fair lang. Yes, Kapartner Crest, go ahead po. Sabi pa dito, may isang nagtanong ulit. Ma'am Sel, hello po. Tanong ko lang kung every year po ba nire-renew po ang registration of books of accounts kapag loose slip and application ng permit to use loose slip books of accounts and submission ng source statement or ito yung tinatawag na attesting correctness of entries. Thank you po sa info. Yung sa book registration po,
once lang yung book registration. Ngayon, ang requirement is kahit maubos mo or hindi, kailangan mong mag-register ng new set ng manual books of accounts. Sa permit to use loose leaf naman, renewable siya, and sa sworn statement, annual submission siya. Yun. Sa partner Manuel, dami Yes. ng tanong, ang gaganda. Oo nga. Pero ako, nanonosebleed pa rin ako kung mga books of accounts na yan. Pero, pero alam yan sigurado ng mga business owners. Dami kasing books of accounts. Opo. At saka alam yan na lalo ng mga accountant at ng mga nagbi-business. Kaya siguro talaga magbi-business kayo, gusto niyo magsimula ng negosyo, lagi po kayong makinig at manood ng business natin to dito sa Radyo La Verdad. At ihahabol po namin, Ma'am Celeste, ito pong tanong ng isa nating viewer mula sa social media. Nag-apply po ako sa online teen way back pa nung available pa sa online application ang business teen application, pero never naman na-open and na-process sa BIR. Di rin nakuha ang 2307 kasi di naman natuloy ang business. May penalty ba? Paano ang dapat pong gawin, Ma'am Celeste? Pinaka-best po kasi, sir, is pumunta siya dun sa BIR, sa RDO niya para mapacheck niya talaga ano yung status ng kanyang registration. So, dun niya malalaman kung may penalty ba or wala. Kasi kung hindi man siya diretso ng pag-ooperate, pero nakapag-register siya, tapos may tax type siya doon, may possible na mga penalties for non-compliance. Yun. So, pinaka-the best po ipa-check niya yung status at ano yung mga open cases if ever na meron. And mag-file na lang siya ng closure, pa-cancel. Usually po, Ma'am Celeste, ano po mga penalties meron yan? Para aware lang po yung iba. Kung tin lang po, wala naman siyang DTI, hindi siya business registration, wala naman. Pero kung may business registration siya, makikita niya po sa COR kasi kung meron siyang, kunwari, nakaregister yung VAT, may 1601C, 1601E, basta kung ilang tax type po yung andon, 1,000 per month ang penalty kapag hindi nakapag-file. So kung 5 yung tax type niya na required na i-file per month, so yun po yun, 5,000 yung kailangan niyang bayaran. So depende siya kung per quarter or per month yung filing. Yun. Hindi maghanda na po itong nagtatanong. Pumunta na po siya sa BIR, kahit sa branch po at malaman. Ito pong... dapat po kung saan siya nag-register, sir. Okay. Kung saan nag-register. Right. Maliwanag. Maraming salamat po. Ma'am Chris, go ahead po. Oo. Or kapartner Manuel, pwede siyang dumulog dito sa ating programa. Kung may makatanungan sila. Every Tuesday and Thursday, open po kami. Pero, mahabol ko lang na question sa ating guest, si Ma'am Celeste. Ma'am, nag-open ako ng small business last April. Rice business daw ito. Registered sa DTI and BIR. Binigyan din ako ng BIR ng 2 booklets ng receipts or ito yung invoice na tinatawag. Siyempre, pa-kilo-kilo naman ang benta and less than 500 pesos. Hindi ako nagpa-print ng sariling sales invoices. And di naman masyadong nagagamit yung binigay ng BIR. May penalty po ba ang hindi ko pag-issue ng resibo sa aking mga customer? Ma'am, please reply. Actually po, may penalty yan kapag hindi tayo nag-i-issue ng resibo kasi po mandatory po. Kung makikita nyo dun sa yung notice, di ba, na binibigay, mandatory kahit hindi humingi ang sinasabi tayo. Pero yun, kung unused lang na receipts issued ng BIR, wala siyang penalty. Pero kung makikita na may sales at hindi ka nag-issue, doon ka magkakaroon ng possible na problem. Dapat wala kang unrecorded sales. Oo, lalo na. Ang negosyo niya, kapartner Manuel, is bigas. Oo. Kailangan mag-issue siya ng resibo kasi imposible naman within the day wala siyang benta na 1 kilong bigas man lang. At kapartner Chris at Ma'am Celeste, pati ba kahit 1 kilong bigas lang ang binili, dapat may resibo? Yung...
Actually po ang May ibibigay. pag non-VAT, pag 500 pesos yung is kailangan ka pag may 500 pesos yung benta, yung sales mo, kailangan mong mag-issue ng resibo kapag humingi. Yeah. Kahit hindi humingi, pero mas better na mag-issue pa na lang ng resibo kasi yun yung yun yung hinihingi ng batas eh. So, syempre, parang wala tayong magiging problema. Yun. Dapat lang. Naalala ko ka, partner Chris, naging topic na natin dito yan at napaka detalyadong discussion sa program at napaka-importante pala ng resibo at may iba-iba bang klase. Magkaibang invoice, magkaibang receipt. Kaya pwede nyo mapanood ulit sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live replay. Yun. At baka Ma'am Celeste, may mga events po kayo at saan po ba kayo pwedeng makontak if ever may gustong kumonsulta po sa inyo, Ma'am Celeste? Okay po. Naka-base po kami sa Santa Maria, Bulacan. So, ang contact number ko po is 0908-5025-435. So, kung just send a message kung meron pong katanungan or kailangan ng tulong kasi we help our fellow negosyante. Yes. So part po ng ating community service na magbigay ng mga free na consultation din. Wow! Salamat po sa ganyang advocacy po ninyo. Maraming salamat at sana'y hindi po itong huli na nakasama po namin kayo dito sa business natin to program. At maraming salamat sa Miss Celeste Sumo Cabanacan, isang CPA, MBA, Chief Operating Officer, President ng Quick Minds Business Process Inc., Chief Finance Officer and Board of Director, Q Minds Support and Consultancy Inc., owner po ng CSC Management. Maraming salamat. Ma'am Celeste, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Thank you and advance happy New Year and Merry Christmas sa ating lahat. Opo, happy holidays po sa inyo. Maraming salamat. At yung kapartner Chris, kapartner Randy, pag year-end pala, ang daming trabaho. Ang mga negosyante at mga katulad ninyo na walang pahinga. Wala nang tulugan. Walang tulugan. Nagsa-celebrate din tayo ng holiday season. Di ba, kapartner Randy? Yes, tama naman. Ba't konting pahinga lang, ba't babalik na agad-agad? Grabe. Pero sabi nga ni kapartner Chris, baka pag January, mas marami ata kayong trabaho, mga CPA po. Yes, actually, tama ka dyan, partner Manuel. Number 1 na mga deadlines natin, yan yung mayor's permit natin. Ayan yung abete natin, di ba? Ngayon, January 20. Tapos, bago mo yan kasi mag-January 20 kasi, gagawin mo muna yung mga 1601C, 1601EQ, at yung 1604C. Yan yung mga deadlines natin. Ano ba yung 1604C? Yan yung sa compensation. Yan yung magbibigay ng 2316. Yan yung mga panahon na yan. So, ang daming kailangang i-prepare. Grabe. Nanosbit ako sa'yo, kapartner Randy, 1601C, 1604. Nakaka-nosebleed talaga. Oo, grabe. Siguro Anyway, kapartner Manuel, ako, naging habit ko lang yan habang sinasalubong natin yung bagong taon. Ayan, nagtatrabaho na rin ako. Sinasabayan ko na rin ang pagsalubong sa bagong taon. Kahit ba nagpuputo ka, nagtatrabaho po? Sinasabayan ko na kasi that time, hindi pa masyadong loaded yung internet connection. So, habang sila nagsasaya, ako Grabe. sumasalubong na rin yung mga trabaho na magandang umpisa sa bagong taon. Dapat pala kapartner Chris, kapartner Randy, iba ang mga bakasyon, ibang buwan. Kasi iba ang trabaho nyo, halos kasabay ng mga holidays. Actually, partner Manuel, ang bakasyon talaga namin after April 15. Ayan. Oo. The April yan 16 yung bakasyon onwards. talaga. Wala na kami niisip. Panalo.
yung pinit ng gabi, pwede na daw matulog. Iyon pala. Pero ngayon naman ay pwede naman kayo magpahinga at salamat sa mga nakasama natin. Carl de la Cruz sa technical. Ang ating EP naman, Miss Shialo Cotalyon Tabian. Maraming salamat. At sa ngalan po ni Miss Ana Rento, yung ating station manager. At of course, GM Eusebio. At of course, Kuya Daniel Razon. Maraming salamat. At ako naman po si Manuel Recuenco. Yes, Kapan Randy, Kapan Request. Partner Quest. Maraming salamat ka-partner Manuel and sa lahat po ng listeners, lalo na ngayong gabi. Ayun, maraming salamat po. Back to you, ka-partner Randy. At sa mga kapartner natin, maraming salamat po sa mga nakikinig po sa radyo, sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po. At syempre, kung may katanungan po kayo, pwede po kayo tumawag or mag-text sa 0997-824-9408. At syempre, pwede din kayo mag-comment sa Facebook live natin at sa business natin to on air na page. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy ko na, mabilisan na to mga partner. At syempre, live tayo sa every Tuesday and Thursday 7 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi. Ayun. Mga partner, out na tayo. Mukhang OT. Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Maraming salamat. Salamat po. Thank you so much.